Manila-based think tank International Development and Security Cooperation President. Okay, magandang umaga ho, Dr. Cabalsa, kumusta? Magandang umaga ka, Aljo. Commodore, magandang umaga po. Oh, thank you. Oh, kumusta ang biyahe mo sa Europe, sir? Okay naman, may bago tayong mga natutunan doon. Okay. Perspektiba naman ng mga Pranses. Alright. Ano masasabi niyo dito sa pag-flare ng Chinese forces sa aircraft ng BIFAR? Siyempre na Pilipinas, dyan sa disputed island ng Subi Reef. Alam mo, hindi naman bago itong ginagawa ng China sa BIFAR natin, no? Dati, nag-ano rin sila yan, no? Dati na rin nilang ginawa ito before, no? So, I think, makita natin yung pattern and consistency of their action, no? Talagang, they're beefing up, very aggressive sila, yung ICAD attacks talaga. Hindi lang yung freedom of navigation yung delikado ngayon, pati yung freedom of overflight natin, no? So, tinatawag nga ng mga French politicians in brutalization of international law and rules-based order, no? Talagang nakikita natin ngayon na si China talagang very aggressive siya na hindi talaga tayo papayag sa ganun, no? The mere fact na ang Pilipinas ay kinikilala sa buong mundo dahil sa pag-maintain natin ng mga karapatan natin ng strategic autonomy, sovereignty natin, at saka yung respect for the rules-based order, talaga naman dapat ipagpatuloy natin itong ginagawa natin na ganito, no? So, hindi pa pwede na lagi na lang nilang i-clear up yung mga ano natin, no? Yung mga BIFAR planes natin, no? So, ano ang dapat gawin ng Pilipinas yan, no? Of course, no, next year, ASEAN share tayo. Although, ang theme natin by next year is roll out of AI at saka yung emerging technologies. Pero dapat nasa sidelines pa rin yung maritime security, no? Isa rito yung of course no, yung freedom of navigation and oversight. Dapat pinag-uusapan pa rin 'yan. And at the same time, magkaroon tayo ng regional framework pagdating sa ganito, no? Ito magiging parte ito pa rin ng yung inaantay nating code of conduct na sana mabuo ng Pilipinas by next year. Kung ayaw ni China makipagtulungan dun sa code of conduct na yan, kahit man lang yung mga ASEAN members, no, ang makagawa niyan. Lalong-lalo na yung mga member states ng ASEAN na may kinalaman sa South China Sea. No? So I hope may bago akong sinulat na ang mangyayari by next year yung multilateralism, no? Ang ibig sabihin niyan, magkakaubaman yung mga sides ng mga bansa, pero sana magtulungan sila kahit anong antas yan ng bansa, maliit o medium o malalaking bansa, no? Bakit importansya nitong multilateralism nito? Kung mapapansin nyo, malalaking bansa at saka mga controversial na bansa, sila yung mag-host ng mga multilateral initiatives. Halimbawa, ang Pilipinas, yung ASEAN, yung France, G7, si US, siya ang host ng G20, tapos si China, siya ang maglilid ng APEC, tapos si India, siya yung host ng BRICS, no? Ito mga controversial na mga bansa ito, no? And alam naman natin na kung ano yung magiging desisyon ng mga bansa na ito by next year, sila yung magiging gold standard sa mga susunod na mga taon at dekada. Kaya napaka-importante na sana itong pagiging host ng Pilipinas next year, sunggaban natin at gawin natin ng tama para hindi umuulit itong mga ginagawa ng China sa atin. Nag-issue yata ng pahayag si US President Donald Trump through his national security strategy. At pinag-usapan din US security issues worldwide. Handang tumulong daw talaga ang Amerika at depensahan ng Pilipinas, its oldest treaty ally in Asia, if Filipino forces come under an armed attack. Yes. Tama ka doon, no? Talagang nakakapanghilabot itong bagong dilabas ng US na NSS nila yun, National Security Strategy. Una, mukhang i-abandonado na nila yung Europa
dito sila magpo-focus sa Indo-Pacific. Natatandaan natin na ang Pilipinas ay nasa gitna nitong Indo-Pacific na ito at tayo ang pinakamatagal na kaalyansa ng Estados Unidos. No? Doon sa NSS na yon, minamandato din ng US na kinakailangan may sharing of burden ang mga kapitbahay natin. Katulad na lamang yung mga malalakas na bansa ng Japan at ng South Korea, kinakailangan ay handa rin nilang depensahan yung first island chain kung saan nandoon ang Pilipinas. So itong alyansa natin sa Estados Unidos na nakasaad doon sa NSS, hindi lamang na sila talaga yung magbibigay ng tulong, kundi ang lesson dito, kinakailangan din natin palakasin yung sarili natin puwersa dahil meron naman tayong batas na ngayon na self-reliant defense posture. Kinakailangan sunggaban natin itong oportunidad nito para palakasin yung National Defense Complex natin, palakasin ang Coast Guard natin, palakasin ang Armed Forces natin, lalo-lalo na ang Navy natin at ang Air Force. And at the same time, kinakailangan din na na yung strategic autonomy natin ipalakasin natin para hindi yung 8 at 9 na maritime features natin aagawin pa ng China sa atin. No? Kinakailangan upuan din natin ito, kausapin natin si China habang nandyan ang US na sumusuporta sa atin. Okay. Thank you so much, Dr. Chester Cabalsa. Ingat, sir. Thank you. Maraming salamat, sir. Okay. Manila-based think tank International Development and Security Cooperation President. Si Aljo Bendijo.